Magandang araw sa inyo mga kabalakubak, mga kametal. Ito nga pala yung LST 100 ng Lucky Star. So yan, kung mapapanood nyo ang una kong vlog, yun, bago lang kasi siya nun eh. Ngayon, tinakbo niya is 678 kilometers na yung tinatakbo niya. Ngayon kasi yung mga pros and cons niya, hindi ko pa nalalaman una nung mga sa unang vlog kasi bago pa nga daw. Ang napansin ko dito sa LST is itong makina. Ayan, pag umabot na siya ng top speed mo is 80, ma-vibrate na yung makina niya. Sobrang ma-vibrate na. Hindi ko alam kung dahil ba sa engine bracket. Kung mapapansin nyo yan, yung bilog na yan, ayan, yung bilog na yan, dapat yan, ang alam ko nakapasok doon na yan, merong isang hindi nakapasok. So feeling ko dahil kulang siya sa bolt or sa engine bracket, yung engine bracket niya hindi ata naka-akma, kaya siya ma-vibrate. And napapansin ko, ayan, alam ba, pag nirev ko yan primera, gumaganon yung makina niya, no? Titignan mo sa likod, gumaganon, parang nagpi-fishtail. Konti lang pag papalit ka ng gear, kaya dahil siguro yan dyan. So far okay naman. Sa mga nagtatanong kung meron pa nito, wala na ho, sold out na po to. Ewan ko sa ibang branch. Saka kung nagtatanong kayo kung saan ko to nakuha ulit, again, sa iba nakalagay na yung description, yung nagtatanong pa rin kung saan nabili. Sa Valenzuela ho po siya nakuha sa barang sa 6002, number 6002, Barangay Ugong, Valenzuela, Quezon City, which is hindi siya store, ano siya, kasa. I mean, dun nilalagay yung mga defective ganyan. So nakuha ko to defective to eh. Sira yung stator niya dito, kaya nagpalit pa ako ng panglipan 125. So hindi siya nagcha-charge. Yung unang kuha ko siya, kaya dalawang baterya na yung na-discarga niya. Yung stock na baterya na bago na discarga niya, bumili ulit ako ng bago, yung OD, yung maintenance free na gel type. Ayun, nalobat din niya, nadapa niya yung battery kasi nga sira yung stator, so hindi siya nagcha-charge. So ang ginawa ko, bumili ako ng panglipan 125. Ayan, kinonect ako, nilagay ko dito. Okay na yung charging niya, which is naka-ano na rin to, full wave na rin to, naka fast charge na siya. Kaya battery operated na, hindi na siya gano'n nalolobat. Ayan, bumili ako ng rectifier ng Liwa na malaki yun, siguro nasa 150 o 180, 150. Ayun lang naman yung ano niya dito. Tsaka no, yung mapapansin nyo yung yung mga welding, hindi siya ganun pulido. Ano expect nyo sa 13K? Siya nga pala, may nagtanong to kasi sinubukan ko to ibenta eh. Bakit daw binibenta ko na 16K? 13K ko lang daw to nabili. Yes po, 13K lang po yung unit, hindi kasama yung registro ng LTO. Ito kasi 16K ko siya nabili, 3 years registered na siya sa LTO, plus 3K. Pwede naman bili mo siya ng unit kung meron pa, pero 13K hindi nga lang siya nakarehistro, ikaw pa maglalakad ng papel. So ayun, tsaka tag nito, ayan, nilagyan ko na nga siya na yan, ito, nilagyan ko na siya, ginawa ko LED yan. May version 2 tayo na MDL. Ito, pinalitan ko na rin to ng pang TMX. Nagpalit na rin ako na itong grip. Ayan, naka domino na rin siya. At isa na lang yung side mirror kasi na ano to eh, nasagi. So ayan, all in all naman, goods naman siya. Sa akyatan, maganda siya sa akyatan, malakas siya. Kaso yun nga, wala siyang pandulo. Ang tinakbo ko dito na top speed na nakuha ko is 80 pero gumagapang pa. Kung magpapalit ka ng sprocket, kung lilitan mo yung sprocket mo, pwede siyang umakyat pa doon. Kasi ito pang ano to eh, ang sukat na ito ano eh, ilang teeth ba to? 38 by 14 to. So yung arangkada niya malakas. So design nga siya sa ahonan kasi nga kung may bitbit ka ng marami. Pero sa akin, mas gusto ko siguro para dito is maglilit ako ng sprocket para medyo may dulo siya. Ayan.
Yun lang naman, madumi lang kasi. Ayan. Tsaka ito nga pala, ito. Yung issue niyan, ito. Ito, breather, dito breather eh. Yung sa tangke. So, pinapasok siya ng tubig. Ayan. So, pwede mo naman niya isarado yan. Kasi, ito, hindi naman totally closed to. So, makakapag-vacuum pa rin ng gas yung carb mo. Pwede na siguro takpan yan. Ito yung naging problema ko dito, pinapasok siya ng tubig eh. Pag maulan, pag ito hindi ko kasi masyado itong nagagamit, so nababasa lang siya sa garahe namin. So ayan. So kung ako hindi ko ito ibebenta, i-modify ko to, papalitan ko to ng fork ng pang XRM, which is meron na ako doon para lumapad siya ng konti tsaka tumaas. Tsaka siguro sprocket palitan ko na rin siya ng sprocket. Swing arm pwede pa siguro pero kung gusto mong palitan pwede rin naman. Kaya yung napansin ko sa kanya na mahirap sa kanya sa mga pinapaubos na unit. Ayun nga, stator sira, hindi nagja-charge. Yun lang naman, all in all goods naman para sa ganung presyo. Siya nga pala, kung gusto nyo bilhin sa akin to, sige, binibenta ko to ng 16k, sige, or 15k. Ayun nga, nagtanong bakit daw ganun amal benta ko. Kasi nga ba't ganun daw kamahal yung benta ko? 13k ko lang naman nabili. Tulad nga sinabi ko sa inyo, 13k hindi pa kasama yung 3 taon na rehistro, kaya 16k ko to nabili. At may defective to, yung stator niyan sira. O pinalitan ko na rin bago na pang Lifan 125 na fast charge, liwa na rectifier. Ayan, mga binago ko dyan. Ayan. So yun. Pero kung dito mabibili, okay lang din. Kasi nagagamit ko naman pag emergency, pag sira iba kong motor, pagpapasok. Ito yung ginagamit ko. Ayan, sticker pa nga ito na sa office namin. Ayan. So goods, kung gusto mong bilhin, message nyo lang ako. Kahit mag-comment na lang kayo sa YouTube ko or PM nyo ako sa Facebook, Renz Nissan Acero. Ayan. So yung sound check natin. Ayan na-change oil ko na rin yan kasi na-change sa oil ko to sa 500 plus. Ayan, tinatakbo pa lang yan. Bago na rin po yung battery. Bago yung battery niya. Alright, thank you. Ayan, simpleng update lang. Hanggang sa uli, maraming salamat. Ciao.